So, what's up mga kababayan and welcome back for another video. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, of course, Birador Pikwa at your service mga kababayan. So, ngayon, no, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang mga kababayan natin na nasa Europa at Estados Unidos, maging sa Middle East, no, ay ito po ang latest issue na pag-uusapan natin at mga balita na lumabas po sa mainstream media mga kababayan. Ito pong di umano ay dapat managot itong Sergeant at Arms no sa NBI dahil nga ang sinasabi nga dito ni Senator Sonny Trillanes mga kababayan ay wala pong karapatan na mag-warning shot itong itong Sergeant at Arms, which is valid po 'yon, totoo po 'yon. Dahil in the first place, no, ang Senado po ay ang Sergeant at Arms ng Senado ay for peace and order lamang po yan mga kababayan sa Senado. Hindi po sila law enforcement na tinatawag. 'Di ba? Kaya maraming nag-a-agree na mga kababayan natin Pilipino na kung saan dapat na at nararapat lamang nakasuhan itong Sergeant at Arms at damputin talaga, no? Dahil nga sa ginawang pakikipagbarilan sa NBI. In the first place, mga kababayan, no? Para na rin talagang binastos nitong ulupong na ito, itong gago na ito, no? Itong Sergeant at Arms na ito. Itong ahensya ng NBI, mga kababayan. Imagine niyo, Sergeant at Arms ka lang, 'di ba? And at the same walang engage na pumasok ang NBI, 'di ba? Hindi po sila nag-engage na pumasok diyan. Ang Sergeant at Arms lamang po ang bida-bida. Kasi nga po, bakit? Kasi nga may plano na silang patakasin si Bato de la Rosa. Itong gonggong na ito na gumamit kay Duterte sa pangalan ni Duterte para manalo sa eleksyon, 'di ba? So, pag-usapan din natin yan mamaya. Pero pakinggan muna natin yung pahayag ni Senator Sonny Trillanes hinggil nga dito sa nangyaring shootout. Shootout gimmick nitong Sergeant at Arms ng Senado. Okay? So, ito po yung video mga kababayan. Pakinggan natin, bigyan natin ang reaction. Senate Sergeant at Arms, wala po sa rules of engagement niya na pwede siyang magpuputok, warning shot man o hindi, sa isang law enforcer, sa isang otoridad na nagpakilala pa. Wala pong pagsugod na nangyari kasi may partition yan. May Senate side, may GSIS side. Hindi po nag-attempt tumawid yung mga taga-NBI, nandun sila sa side ng GSIS. Tapos hindi man lang in-evacuate yung media para ma-secure sila. Paano? Bakit? Doon mabubutasan. Ito talagang tawag dito, itong Sergeant at Arms na ito ng Senado. Bakit po? Bakit po mabubutasan? Kasi nga, mga kababayan, hindi in-evacuate or hindi sinecure. Kasi yan ang trabaho nila. Yan ang major protocol ng Senado. No? Secure the civilians. Secure the peace and order. Pero hindi sinabi na walang walang nakalagay dyan na makikipagbarilan ka or pag may nakita kang law enforcement enforcer, babarilin mo or magwa-warning shot ka. Wala pong ganun. Sila lang po ang gawa ng ganung batas nila ron, no? Wala pong ganyan. Kasi in the first place, hindi naman ipapaliwanag na mabuti ni Senator Sonny Trillanes yung ganitong klase ng senaryo or nangyari sa Senado kung walang ginawang mali itong 'di ba? Itong Sergeant at Arms. Meaning to say, kaya hina-highlight ni Senator Sonny Trillanes, mga kababayan, itong pangyayaring ito at karapatan ng ng mga media, ng mga public 'di ba? Personnel na naandyan, nasa loob niyan, 'di ba? Dapat sinecure muna talaga at hindi dapat isinalang-alang yung buhay ng what if, bigyan natin ng senaryo. What if naging brusko ang NBI kasi kaya-kaya silang pasukin ng NBI, kayang-kaya silang patumbahin ng NBI doon kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin po ng NBI. Kaso nga, hindi nga nag-commit ang NBI, mga kababayan ko, dahil wala silang order. And at the same time, wala sila sa loob ng Senado. 'Di ba? Kasi kung gugustuhin talaga ng NBI
na makipagputukan dyan at ubusin yan, yung itumba yung Sergeant at Arms na yan, kayang-kaya po nila that time. Diba? Kayang-kaya po nila that time. Kaso nga, problema nga mga kababayan, no, ito ay gimmick lamang kasi. Halata pong gimmick ng Senado ito, gimmick nila Robin, nila Bato, para ano po, para magkaroon ng komisyon, at pag nagkaroon ng komisyon, may tendency na mabilis makasulpot o makapuslit, 'di ba? Itong si Bato, yung papunta ng parking lot, which is ganun nga po yung nangyari mga kababayan. No, ganun po yung nangyari. Dumating po si Remulla pero nasa parking lot na po si Bato de la Rosa, 'di ba? So, yun po mga kababayan, malinaw po itong na ito, itong sage na ito ay play. Oo. Playing tactics po, 'di ba? Wait, kasi gusto nila ma-cover ng media yung kanilang performance. Meron Oh. po bang parusa ang pagpapaputok ng baril at yung paglagay sa alanganin ng kaligtasan ng ibang mga tao sa loob ng Senado? Marami pong pwedeng ikaso dyan. Lalo na doon kay General Aplasca, Oh. Sergeant at Arms, tapos yung mga security na nagpaputok doon, pwede sila makasuhan ng NBI. It's up to them kung anong pwede nilang ikaso. Correct. Tama 'yon, mga kababayan, ha? Tama po 'yon. Tama po 'yon, no? Pwede silang kasuhan doon dahil hindi naman sila wala naman sila sa Senado. And at the same time, mga kababayan, kitang-kita po sa inilabas na CCTV, no? Kitang-kita po sa inilabas na CCTV ng Senado na huli po sila. Okay, huling-huli po sila sa kasinungalingan nila. Lalo-lalo na tong si Sergeant at Arms, 'di ba? So, wala pong ligtas dito itong kupal na to, itong gago na ito, no? Na tumulong talaga sa kanyang kaibigan na si Bato na makatakas, 'di ba? Ito po yung halimbawa mga kababayan na talagang talagang desidido sila na walang yain at wala silang pakialam sa sambayan ng Pilipino na na makamit yung katarungan ng bawat Pilipinong naging biktima ng EJK. Actually, sabi nga natin, maano po ito tawag dito, maanumalya po itong ginawa nila. And at the same time, unfair po ito sa mga Duterte siblings. Dahil bakit po? Dahil yan ay nagawa nila kay Bato de la Rosa na never nilang ginawa kay Digong. Pansinin niyo po, nung nahuli na si Digong, 13 hours bago po isakay si Digong sa eroplano. Pero never ever ginawa ng mga senador yan, never ever ginawa na ipinaglaban nila si Duterte or si Digong, mga kababayan. Kawawang matanda, hindi po ba? Dahil nagamit na nga yung kanyang pangalan sa election, 'di ba? Nagamit na nga. Kaso, ang malalapan nito, 'di ba? Hindi pa isinorender si Bato para patunayan yung sinabi ni Bato na sasamahan niya yung kanyang presidenteng si Digongyo, 'di ba? So, ito yung pinakang unfair pagdating sa mga sa mga magkakapatid, 'di ba? Kasi sipin niyo mga kababayan, tatay nyo. May mga kasapakat. Pagdating sa katarantaduhan, nung nahuli ang tatay mo, 'di ba? Nung nahuli ang tatay mo, wala ka ng 'di ba? Wala ka ng magawa dahil nahuli tatay mo Pero, 'di ba? Yung mga kasamahan ng tatay mo nasa labas at nung huhulihin na ng mga kapulisan or ng NBI, kahit na sino pa yan, may mga tumulong na kaibigan para hindi mahuli at kaibigan nyo pa. So, dito, darating sa punto na mararamdaman mo talaga bilang isang anak, unfair ito. Bakit itong mga kasapakat ng tatay nyo or tatay ko, di ba, bakit tinulungan nila? Bakit yung tatay ko hindi? Or hindi man lang nilaban nilang patayan? Actually, kulang na lang mga kababayan, makipagbarilan si Robin doon Ibuwis talaga niya buhay niya para lang hindi makuha si Bato de la Rosa. Di po ba? Kaya nga, ito pa yung sinasabi ni Mr. 10K, ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na na wala raw warrant of arrest. Okay? Na valid warrant of arrest. Yun ang sinabi. Kahit si John Vic Remulla, yan ang sinabi.
Okay? Yan po ang sinabi. So dito makikita mo talaga na may politika na nangyayari. May politika na ginawa itong mga ito. Kasi bakit po? No? Bakit po? Lalo-lalo na to si Remulla, na turingang DILG secretary ka, eh hindi mo man lang matanong sa DOJ o 'di ba? O kahit na sa sa pangulo kung meron talagang valid warrant, 'di ba? At yan po ay valid po yan, alam na niya yan. Itinatanggi lang niya yan, yung warrant na yan, para para siya po ay maging safe. Kasi nga, hindi sa kanya or hindi siya yung nakatasan na humuli kay Bato de la Rosa. Kasi nga po, hindi na po, nga po siya pinagkakatiwalaan dahil nga sa dami ng palpak niya, sa dami ng kapalpakan niya, mga kababayan, na wala man lang nahuhuli ni isang pugante. Magmula nung maupo siya, wala pong nahuli na mga pugante. Tandaan niyo po yan, di ba? Tapos sasabihin nila, walang warrant of arrest, walang valid warrant. Mismong DOJ na nga po ang nagsalita, no? Department of Justice na po ang nagsalita, no, kahapon, na valid po, meron pong valid warrant. Bakit si John Vic, tawag dito, walang kopya at walang alam sa warrant of arrest na yan. Since November pa, ibig sabihin mas credible pa yung pagtatrabaho ng kanyang kapatid kaysa sa kanya, 'di ba? Kasi bakit po? Itong si John Vic kasi, mga kababayan, no, alam naman natin tatakbo ito eh. Tatakbo ito sa 2028 election. So natural, magpapabango yan sa mga senador, sa mga ibang hindi niya kaalyado, mga kababayan. Pero naniniwala ako, mga kababayan, na yan si John Vic ay hindi na makakuha ng boto sa mga loyalista. At malabo naman talaga siyang manalo dahil nga wala pa naman siya napapatunayan. Di hamak na mas marami napatunayan sa kanya si Senator Sonny Trillanes. At alam natin yan, mga kababayan ko, di ba? So, eto nga, yung sinabi mismo ng DOJ, pakinggan nyo, mga kababayan. On the arrest warrant issued by the ICC against Senator Bato de la Rosa, with this press briefing, I do confirm that there is a valid ICC arrest warrant Correct. and a pending request from ICC to serve the same has been duly received by the Philippines. On the arrest warrant, Diba? Malinaw na malinaw, mga kababayan. Ibig sabihin, meron talagang valid warrant. Kaso nga, hindi ipinagkatiwala kay John Vic Remulla dahil bakit nga, puro nga kapalpakan kasi. Alam naman natin, mga kababayan, kung sino ang direct na may contact sa ICC, which is si Senator Sonny Trillanes. Bakit niya po pinagkatiwalaan si General Torre at ng ICC at ng Malacanang? Dahil alam nila na si General Torre ay hindi mabibili ng pera. Hindi po mabibili ang prinsipyo ng kung anumang reward, 'di ba? Gagampanan po niya yung kanyang tungkulin at gagampanan niya yung protocol ng 'di ba? Ng kanilang saligang batas, 'di ba? So ito po, mga kababayan, patunay po ito na wala talagang silbi itong si John Vic Remulla sa kanyang sa kanyang mandatory duty. Yung duty na ibinigay sa kanya ng mahal na pangulo pinabayaan niya po, 'di ba? Mandatory po kasi yan na pagka merong warrant of arrest, kailangan i-apply yan, kailangan ibigay yan, no matter what happen, kailangan makipagtulungan po ng PNP pagdating sa ganyang bagay. Hindi man ikaw ang may hawak ng warrant of arrest, wala ka man kopya ng warrant of arrest, pero meron ka bilang isang law enforcement o tawag dito, public servant, lalo-lalo na PNP ka, lalo-lalo na PNP chief ka, or diba? DOJ secretary ka, or NBI director ka, diba? Even ng NBI po ng mga panahon na yon, nung inuuli si Digong at si KOJC, no? Na Manyakis, ay naandun po, nakipagtulungan din po ang NBI sa PNP kay General Torre. So eto, dito natin makikita, mga kababayan, yung literal na may mga itlog, 'di ba? Sila yung mga literal na merong malasakit sa kapwa-tao, may malasakit sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Malinaw na malinaw 'yan.
Kaya po, no, sana po, no, suportahan natin ng tunay itong ano na ito, no, kaso na ito na isasampa ng NBI para mapanagot ang dapat managot.